Sa mabuting balita ngayon, tinutukoy ni Jesus ang isang kahinaang napakalikas sa isang tao, ang pagiging mapanghusga at mabilis makakita ng pagkakamali sa iba. Ngunit napakabagal namang makita ang sariling pagkukulang. Napakadali natin maging eksperto sa buhay ng kapwa. Napapansin natin ang kanilang pagkakamali, kahinaan at pagkukulang. Ngunit pagdating sa ating sarili, tayo ay nagiging bulag o mapagbigay ng dahilan. Hindi sinasabi ni Jesus na huwag nang alamin ang tama at ang mali. Hindi rin niya sinasabing baliwalain ang kasalanan. Ang kanyang itinuturo ay ang pagpapakumbaba. Bago natin ituwid ang iba, kailangan muna nating tingnan ang ating mga sarili. Bago tayo maging hukom ng kapwa, dapat nating malaman na tayo rin ay nangangailangan ng awa at pagpapatawad ng Diyos. Minsan, ang ugat ng panghuhusga ay pagmamataas. Kapag tinitingnan natin ang ating mga sarili bilang mas mabuti kaysa iba, madali tayong manghusga. Ngunit kapag tunay nating tinitingnan ang ating mga sariling kahinaan, nagiging mas maunawain tayo. Hindi tayo agad nagagalit, hindi tayo agad humahatol, at hindi tayo agad naglalagay ng marka sa tao. Natututo tayo magpakita ng parehong awa na ipinapakita ng Diyos sa atin araw-araw. Mga kapatid, bago tayo magsalita tungkol sa pagkukulang ng iba, mabuting tanungin natin muna ang ating mga sarili. Ano ba ang dapat baguhin ng Diyos sa atin? Anong mga kahinaan na hindi pa natin nakikita sa ating mga sarili? Sapagkat ang taong marunong sumuri sa sariling puso ay nagiging mas mapagpakumbaba at mahabagin sa kapwa. Ang taong laging tumitingin sa pagkakamali ng iba ay bihirang lumago sa buhay at pananampalataya. Ngunit ang taong marunong sumuri sa sarili ay unti-unting nagiging mapagpakumbaba at pinagpapala.